Pag sa kalooban ng Diyos lumalabag ang utos ng nasa pamunuan, pwede po tayong kumontra. Nga. Pwede tayong sumalunga. Pero hanggat hindi ito mga minamahal na kalalabag sa kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia na tayo magpasakop sa mga namiminuno sa atin. At sabi ng banal sa akin, kung mababasa pa rin po natin, ito po nga, dito po sa Proverbs 24, verse 21, mga minamahal, mababasa po natin dito, mga minamahal, na huwag tayo, mga minamahal, makisalamuha sa kanila na mapagbago. Ibig sabihin, yung mga tao po na gustong baguhin, mga minamahal, ang takbo ng ating pong pamahalaan dahil hindi nila nagugustuhan, sabi, huwag po tayo makisalamuha sa kanila. Matakot tayo sa mahal na Panginoon at sumunod po tayo sa hari. Sabi rito sa Proverbs 24, verse 21. Dito po sa aklat po ng mga kawikaan, kabanatang 24, talatang 21. Sabi po dito, anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari, at huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago. Amen. Amen. Huwag kang makisalimuha sa kanila na mapagbago. Yeah. Itong gusto nila ng pagbabago. Kasi marami po, maminamahal, sasabihin ko po sa inyo, hindi lahat ng umahawak ng Biblia at hindi lahat mga minamahal na mga nagbabasa ng banal na kasulatan ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mayroon po mga nagbabasa ng Biblia, gusto nila ang Biblia ang sumunod sa paniniwala nila. Pag ang Biblia maminamahal ay salungat na sa paniniwala nila, binabago na nila maminamahal yung pong mga salita ng Diyos. Kasi sabi rito, huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago. Kasi gusto nilang baguhin, maminamahal ang nakasulat sa banal na kasulatan. Pero dito po sa banal na kasulatan, namatay na lang sila Apostol Pedro, namatay na lang sila Apostol Pablo, namatay na lang ang 12 alagad, namatay na lang po ang mga unang mananampalataya, pero namatay silang hindi sumasalangsang, maminamahal, sa pamunuan. Namatay sila, maminamahal, sa pananampalataya. Ganun po, maminamahal. Pero kay Shadrach, Meshach at Abednego, iba naman po yan, maminamahal, talagang ang nakasalalay dyan, ang kaligtasan ng kaluluwa. Pero mo, pinasasambas na sa mga graven images, doon pwede tayong sumalangsang. Maminamahal, dahil apektado po yung ating kaligtasan. Pero kung hindi po naapekto ng ating kaligtasan, sabi ng Biblia, magpasako po tayo sa mga namiminuno sa atin. At pangalawa, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kailangan makisama lamang tayo sa mga kalipunan ng mga matutuwid, in good company. Sabi rito, huwag tayong makibahagi sa gawa ng kadiliman, kundi ating sawatain. Yan po yung isang gawain ng kadiliman, yung mga minamahal ginagawa ng mga kunyari, nagbabasa ng Biblia, pero nakikisama dyan sa mga rally-rally. Yan po ay gawa ng kadiliman. Sabi, huwag tayong makisama dyan. Sabi ng Efeso, Kapitulo 5, talatang 11, at mamaya mababasa rin po natin sa Psalms 101, verse 5 up to 7. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, ang tunay ng mga mananampalataya. Sabi, when we have friends with godly values, kailangan, mga minamahal, mamili po tayo ng mga sasamahan na meron pong mabuting tinatawag na mabuting kaugalian, lumalakad sa kalooban ng Diyos. Sabi rito, basahin po natin mga talata. Una, Efeso 5, talatang 11, mamaya Psalms 101, verse 5 up to 7. Dito po sa Efeso chapter 5, verse 11, huwag kayong makibagi sa walang mapapakinabang nagawa na kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Dito po sa aklat ng mga awit o Psalms chapter 101 verse 5 up to 7. Psalms 101 verse 5, sabi dito up to 7, ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. 6, ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatahan na kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan, siya'y mangangasiwa sa akin. 7, siyang gumagawa ng karayaan ay hindi tatahan sa loob ng aking bahay. Siyang nagsasalita ng kabulaanan ay hindi matatatag sa harap ng aking mga mata. Amen. Amen.
Yan po, mami na mahal. Kaya nga, bilang tayo po yung mga mananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, dapat makisama lamang tayo sa mga, sabi, in good company. Dapat makisama tayo, mami na mahal, sa mga mabubuting kalooban. Sabi, huwag tayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangang gawa ng kadiliman, kundi ito'y ating sawatain. Dapat hindi po tayo nakikisama doon kung ikaw ay totoong naglilingkod sa Diyos, kung ikaw ay totoo, maminamal na mga mananampalataya, na naniniwala po, maminamal sa gantimpala ng ating dakilang Diyos, dapat hindi tayo kasama ron. Dapat wala kayo roon, maminamahal. Ha? Sabi rito, ang sumisirang po rin ng sa nalihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuhal. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Ang mga mata ko itititi ko do sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatahan na kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal ng daan at sila ang mga ngasiwa sa akin. Ngunit siyang gumagawa ng karayaan, hindi tatahan sa loob ng aking bahay. Siyang nagsasalita ng kabulaanan ay hindi matatatag sa harap ng aking mga mata. Yan po, maminamal ang prinsipyo ng ating dakilang Diyos. Kaya nakalulungkot po, maminamal yung mga kababayan natin. Bakit? Kung ano yung sabihin ng kanilang pamunuan, kahit lumalabag na sa salita ng Diyos, ay baliwala sa kanila. Ang importante sa kanila, maminamahal, masunod nila yung pamunuan. Masunod nila, maminamahal, kung sino yung nangangasiwa. Dapat, ang susundin po natin ang salita ng banal na salita ng Diyos. Ang susundin natin ang batas ng Diyos, maminamahal. Kasi sinabi rito, mga minamahal, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Pag tayo napasama doon, maminamahal, iba't ibang uri ng mga taong kasama po natin doon. Nandun po ang mga komunista, nandun po mga minamal ang mga drug addict, nandun ang mga magnanakaw, nandun yung mga binayaran ng 7,000, 5,000, binayaran maminamal ng pera para makigulo. Kaya sabi kong ikaw ay mananampalataya na naglilingkod sa Diyos, sabi rito, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Nakasisira ng magandang ugali yan, nasisira yung ating magandang reputasyon bilang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung hindi natin iniintindi, maminamal ang ating pagiging mananampalataya, ay baliwala sa atin yan. Ang iniisip po kasi natin, maminamal, yung kung ano po ang pakinabang natin. Yan po, maminamal, ang sabi ng Biblia, isa po sa mga tinatawag na principles of godly living, dapat makisama lamang tayo sa mga gumagawa ng mabuti. Ha? Katulad sa ating banal na gawain, wala po tayong ibang pinagkakaabalahan, kundi magkrusada, magdala ng mga kaluluwa sa paanan ng malang Panginoon, mga minamal manghikayat ng mga taong makasalanan at maglingkod sa Diyos, dapat doon tayo sumasama. Dapat wala po tayong puwang sa mga ganong gawain. Ang mga mananampalataya, mga minamal, sabi ng Biblia, we are running of time. Mga minamal, kunting panahon na lamang meron tayo, talagang mahikli na lamang ang oras natin. Bakit sasayangin natin sa walang kabuluhan? Bakit sasayangin natin sa mga walang kwenta na magbubunsod lamang sa atin ang pagkakasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon? At ang pangatlo, mga minamahal na prinsipyo nating mga anak ng Diyos, sabi ng Biblia, yung above reproach, yung walang maisusumbat sa atin. Ang sabi ito, it isn't just a pastor who would live alike above reproach. Hindi lamang ang pastor natin, hindi lamang ating beloved pastor, maminamahal, ang inuutusan na mabuhay ng walang maisusumbat o walang mapupula. Walang maipupula sa atin, kundi bawat mananampalataya ay inuutusan po ng mahal Panginoon na dapat maminamahal lumakad po tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi rito, kung mababasa po natin ang Titus 1, talatang 6, talo ng 10 hanggang 11, at talo natin ng 16, mamaya ang Philippians 1:27, kindly. Dito po sa Titus chapter 1 verse 6 talon sa 10 hanggang 11, talon sa 16. Dito sa 6, kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang, may mga anak na nagsisampalataya, na hindi may susumbong sa pangliligalig o sawail. Sa 10, sapagkat may maraming mga sawail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mangdaraya, lalong-lalo na yaong mga sa pagtutuli, na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikom ang mga taong nagsipanggulo sa buong mga sambayan, na nagtuturo ng mga bagay na di nararapat
dahil sa mahalay na kapakinabangan. Sa 16, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakailan sa magitan ng kanilang mga gawa, palibasa mga malulupit at masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Amen. Dito sa Pilipos chapter 1 verse 27. Pilipos 1:27, sabi po dito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. Amen. Yan po, mga minamahal, ang inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ang mga tunay na mga mananampalataya, sabi ng Biblia, dapat tayo po'y namumuhay ng walang kapintasan. Walang maisusumbong na pandiligalig o mga suwail. Walang maisusumbong na pandiligalig. Hindi tayo nang gugulo. Hindi tayo nakikisama dyan sa mga rally na yan. Ang sabi rito, sapagat maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan. Yan po yung mga yan. Mga mandaraya, lalong-lalo na yung mga hindi pagtutuli. Na ang kanilang bibig ay nararapat matikom. Mga taong nagsisipang gulo sa buong mga sambayan na nagtuturo ng mga bagay na hindi nararapat at dahil sa mahalay na pakinabangan. Ang layunin nilang dyan nila ay yung mahalay na kapakinabangan. Ngunit ang sabi po rito, sila'y mga nagpapanggap na nakikilala lang nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang magawa, palibasa'y malulupit, mga masuwayin, mga itinakwil sa gawang mabuti. Sila po, mga minamahal, ay nagpapanggap lang pala nakilala ang Diyos. Na kunyari, ginagamit po yung simbahan, kunyari, ginagamit yung kanilang pagiging makadiyos, ginagamit nila yung kanilang reliyon, pero ang totoo, sila'y nagpapanggap, mga minamahal, na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang masamang gawa. Ang sabi ng banal na kasulatan, dapat ang isang mananampalataya ay walang maipupula. Above reproach, sabi, walang maisusumbat sa atin. Sabi nga ng banal na kasulatan, 2 Timothy chapter 3 verse 12, ang sabi rito, oo, lahat ng ibig na mabuhay na may kabanalan kay Kristo, mga minamahal, ay nagbabata ng pag-uusig. Ang totoo, mga naglilingkod sa ating pinakamamahal, magbabata ng pag-uusig, hindi tayo ang manguusig. Magbabata tayo, mararanasan natin yung tinatawag na persecution, mararanasan natin yung pamimintas ng ating pananampalataya, pero hindi tayo, mga minamahal, ang mangguusig. Hindi tayo, mga minamahal, ang maging pagmumulan ng kaguluhan, hindi tayo, mga minamahal, ang gumagawa ng mga panggugulo, sapagkat ang tunay na mga anak ng Diyos, mga minamahal, ay lumalakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sabi po rito, hindi baling tayo po'y mapintasan, wag lang tayong mamimintas. Hindi baling tayo po, maminamal ang mapulaan, wag lamang tayo ang naghahanap ng mali. Sabi nga rito, kung mababasa natin ng 1 Peter chapter 4, verse 14, maminamal hanggang 16, sabi po rito, mga minamahal, na wag tayo magbata kung tayo po yung mga magnanakaw, tayo mamamatay tao, tayo manggagawa ng masama o mapakialam sa mga bagay ng iba. Hindi ganun ang gawain ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Sabi rito, basahin natin 1 Peter chapter 4 verse 14 up to 16. Dito sa 1 Peter chapter 4 verse 14 up to 16. Kung kayo mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang espiritu ng kalatian at ang espiritu ng Diyos ay napapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sinuman sa inyo na gaya ng mamamatay tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Amen. Kung tayo'y mapupulaan, mga minamahal, dahil sa pangalang Kristiyano, mga minamahal, ito po isang karangalan natin. Yung tayo mapupulaan dahil tayo po'y naglilingkod sa Diyos. Yung tayo mapupulaan dahil tayo po'y dumadalo sa banal na gawain ng Diyos. Tayo po'y napupulaan sapagkat sinusunod po natin ang banal na salita ng Diyos. Mga minamahal, ngunit
Sabi rito, kung tayo po, mga minamahal, ay katulad ng mga katulad dito, sabi ng Biblia, kung tayo ay masumbatan sa katulad ng mamamatay tao, magnanakaw, manggagawa ng masama, o gaya na mapakialam ng mga bagay ng iba. Pinakikialaman natin yung mga bagay, hindi naman para sa atin. Pabayaan nyo sa sanlibutan yan. Hindi na natin gawain yan, mga minamahal, gawain yan ng mga manggugulo. Gawain yan ng mga taong walang pananampalataya at hindi naniniwala sa Diyos. Yung ginagawa ng mga tao dyan kapag hindi nila gusto ang gobyerno. Pero bilang mga mananampalataya, ang mga totoong mga naglilingkod sa Diyos, nagpapasakop yan sa pamunuan. Sila Apostol Pedro, sila Apostol Pablo, lahat ng mga unang mananampalataya noon, mga minamahal, naranasan nila ang pag-uusig, naranasan nila na sila po, mga minamahal, ay nahadlangan para mangaral ng Ebanghelyo, pero kailanman hindi sila lumaban sa gobyerno. Kailanman, mga minamahal, hindi sila, mga minamahal, kumontra sa pamunuan. Kaya alam nila, mga minamahal, na lahat yun ay kalooban ng ating mahal na Panginoon, at sila po ay lumalakad sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at alam nila kung kailan sila sasalansan. Kung pinasasamba na sila sa rebulto, kung pinagbabawalan na silang maglingkod sa Diyos, yan po ang dapat natin salansangin. Sabi nga ng banal na kasulatan sa mga gawa, sabi po rito, mga minamahal, kung idagdag natin ang gawa 5:29, mas kailangan natin sundin ang Diyos kaysa sa tao. Pero hanggat ang utos ng Diyos, ang utos ng tao ay hindi lumalabag sa utos ng Diyos, wala tayong karampatang salansangin. Wala tayong karapatan, maminamahal, na kontrahin. Ang panunungkulan lang natin, ang karapatan lang natin, sumunod po tayo, mga minamahal, sa utos ng ating dakilang Diyos na magpasakop, mga minamahal, sa pamunuan, magpasakop tayo sa mga namiminuno. Sabi rito, basahin po natin ang mga gawa 5, talatang 29, dagdag natin kindly. Dito po sa aklat ng gawa, kabanatang 5, talatang 29. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Amen. Amen. Kung tayo po, maminamahal, ay pinasusunod na sa mga bagay na mali, ay dapat muna tayong sumunod sa ating dakilang Diyos kaysa sa mga tao. Kahit sinong tao pa siya, maminamahal, kahit sabihin pa natin, mga minamahal, na sila po'y nasa pinakamatas na kalagayan sa ating pinunong reliyon, pero nakikita naman natin sa banal na kasulatan na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos yung pinagagawa sa atin, dapat muna tayong sumunod sa utos ng mahal na Panginoon kaysa sa mga sabi sa karunungan ng tao. At ang pangatlo, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, living Christ. Ang sabi, living Christ, tayo po'y mamuhay, maminamahal, sa kalooban ng ating pinakamamahal pang living Christ in us. Sabi rito, kung mababasa po natin sa banal na kasulatan, ang tunay na Kristiyano, maminamahal, ay nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, ako'y napako nakasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay. Ang kinabubuhay ko na lamang sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo na umibig sa akin at namatay ng dahil sa akin. Sabi rito, Galatia, Kapitulo 2, talatang 20. Basahin natin. Dito po sa Galatia, chapter 2, verse 20, sabi po dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang na ito sa anak ng Diyos na sa akin umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal, ang dapat maging prinsipyo nating mga anak ng Diyos. Living Christ in us. Dapat ipamuhay po natin ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipamuhay po natin ng ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, ay nasa atin. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y napako nakasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Ang ikinabubuhay ko na lamang sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya kay Kristo na umiibig sa akin at ibinigay ang kanyang buhay ng dahil sa akin. Dapat ganun ang maging prinsipyo natin, mga anak ng Diyos. Living Christ in us. Ipamuhay natin si Kristo na nasa atin. Sabi nga rito, kung mababasa rin po natin ang unang 1, Kapitulo 2, talatan 6,
mga minamahal, sabi, hindi na tayo ang nabubuhay. Kaya hindi, pakibasa natin yung Colossians 2:6 pala. Colosas 2:6. Dito po sa Kolosas, Kabanatang 2, Talatang 6. Kolosas 2:6, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Amen. 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 Kung paano tinanggap natin ang ating mahal na Kristo na Panginoon, ay magsilakad din tayong ganun sa Kanya. Dapat maminamal kung paano namuhay ang ating dakilang Diyos nung siya ay nagkatawang tao sa pamagitan ng ating pinakamamahal na Kristo. Ganun din po tayo mamuhay. Mga minamahal, sabi ng ating dakilang Diyos, sabi ng ating mahal na Kristo, ibigay nyo ang kay Cesar, ang kay Cesar. At ibigay nyo sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay natin yung pamunuan, ibigay natin maminamal ang karangalan, ibigay natin maminamal ang pagpapasakop sa mga pamunuan dito sa ating gobyerno. At ibigay rin naman natin ang para sa Diyos. Kung sa Diyos, ibigay natin ang para sa Diyos. Kung sa gobyerno, ibigay din natin ang para sa gobyerno. Gawin natin, sundin ang mga namiminuno sa atin. Yan lang ang magagawa natin, maminamal, bilang tayo po ay mga tinatawag na law-abiding citizen. Tayo po ay mga totoong mga mananampalataya, mga totoong anak ng Diyos. At ang sabi po ng Banal na Kasulatan, dito po sa basahin po natin ng Pilipos 1:27, tayo po ay dapat mamuhay sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi. Dito sa Pilipos chapter 1 verse 27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging karapat-dapat maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harapan ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo matitibay sa isang espiritu, na kayo magkaisa ng kaluluwa, na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Ang sabi dito, maminamal ng Banal na Kasulatan, ang ating pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ng mahal na Kristo. Yung ating pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ng ating mahal na Kristo. Ibig sabihin, susundin po natin ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po yung mga minamal, kapag medyo na nakasulat sa Biblia, lumalabag na sa gusto natin. Gusto natin yung Biblia na pasusunurin natin sa atin, hindi ganun. Yeah. Sabi, ang inyong lamang pamumuhay, maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harapan nyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu at kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yeah. Ganyan dapat ang maging tinatawag na prinsipyo ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya nga tandaan po natin, maminamahal, habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, inaasahan ng ating dakilang Diyos na tayo po'y maging karapat-dapat, maging buhay na patutuo, makita sa atin, maminamal, ang tunay na liwanag ng ilaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat makita ng lahat ng mga tao, maminamahal, ang liwanag. Makita sa atin ngayon, maminamal, na tayo po'y katulad ng ilaw na nagliliwanag sa kadiliman. Sapagkat ang mundo natin, maminamal, ito po'y natatakluban ng kadiliman. At dito makikita nyo po, maminamal, sa mga bagay na nakikita natin sa paligid natin. Yun lamang po, maminamal, makikita nyo po yung mga nasa katotohanan at yung wala sa katotohanan. Sapagat ang mga totoong lumalakad sa katotohanan, lumalakad sa salita ng Diyos, kailanman, maminamal, hindi nila pwedeng salansangin ang mga nasa pamunuan, ang mga nasa mataas na kalagayan, ang mga, sabi, ang mga hari, ang mga gobernur, ang mga nasa mataas na kalagayan, hindi natin sila pwedeng salansangin. Yeah. Maliban lang kung tayo po'y pupwersahin na tayo po'y palurin sa rebulto, gaya ng ginawa ni Nabukadnesar. Pero meron tayong freedom of religion. Hindi tayo pinipilit nila na sumamba sa mga rebulto, hindi nila tayo pinipilit, maminamahal, na paniwalaan yung kanilang reliyon, kundi ang itinuturo sa atin ay saligang batas. Ang itinuturo sa atin, maminamahal, ay pawang mga utos o yung tinatawag na batas ng Republika ng Pilipinas. Kasi sabi po rito, maminamahal, sa mga huling talata na mababasa po natin, sabi po ng Biblia, maminamahal, darating ang araw,
parurusahan ng malapanon lahat ng mga tao na hindi sumusunod sa kanyang mga banal na salita. Sabi ng 2 Thessalonians 1:8 and 9, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Balang araw parurusahan ng Diyos ang mga taong ito na hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo, kundi sila'y sumasalangsang, minamahal sa salita ng Diyos at sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin ulit talata, 2 Thessalonians 1:8 and 9. Dito sa aklat po ng ikalawang mga taga-Tesalonika, kabanatang 1, talatang 8 at 9, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan o ng walang hanggang kapamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga tao ay magbibigay sulit sa ating mahal na Panginoon. Balang araw, paghihigantihan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang mga taong hindi nagsisikilala sa tunay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sila'y tatanggap ng kaparusahan ng walang hanggang kapamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalulatian ng kanyang kapangyarihan. Kaya tayo po, maminamahal, lumakad po tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo binigyan ng tunay na pastor, ipinakilala sa atin ating beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, maminamahal, para turuan po tayo ng banal na salita ng Diyos at ipamuhay po natin. Kahit nauna na ang ating beloved pastor, maminamahal, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga turo ay nasa ating mga puso, ipamumuhay na lamang natin, maminamahal, upang tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon.